Yo, what's up mga pare? May naisip na naman tayong kalokohan ngayong araw. Wala kasi tayo magawa kaya naman sinisira natin yung mga buo. Tinanggal ko nga pala itong gulong ng ating sasakyan at bala ko sanang pinturahan na yan. Nga pala yung airbag ng ating air suspension kaya tumataas bumababa itong ating sasakyan. Yan yung pipinturahan natin sa may parteng gulong. Ang tawag nga pala dyan ay hub para naman maiba yung kulay kasi medyo ang pangit ng pagkakakulay sa kanya. Medyo may kalakalawang na. At syempre, kaya din natin kukulayan isa rin sa mga dahilan niya para hindi agad mabulok yung pyesa ng sasakyan natin. Ayan, sinimulan ko na nga palang baklasin yung gulong. Kaso yung jack na ginawa natin ay hindi pumapasok dun sa ilalim. Ayun, sayang. Ang laki pa naman ng jack natin na yan pero hindi rin natin nagamit. Ang ginamit ko lang na jack dyan ay yung ordinary lamang guys. Punas-punasan muna natin ng kaunti para naman pagka binuga natin ng pintura wala siyang bol-bol. Nga pala, baka mamaya bigla niya ako i-bash kasi ako nagpintura dito sa akin sa akin. Hindi po tayo professional na nagbibintura. Gusto ko lang naman nasubukan ito pero kahit pa paano may idea naman tayo ng kaunti yan lamang sa pagbibintura ng ganyan. Pero hindi po tayo professional na kaya wag niyo akong ibabash. Napagsipan ko lang talaga ito aking sasakyan. Nanahimik kasi bakit kasi pininturahan. Una nga palang ginawa natin guys. Nilagyan ko muna ng electrical tape yung mga tornilyo para pagka binugaan na natin ng pintura hindi siya tatamaan kasi pagka tinamaan ng pintura medyo mahirapan tayo balik yung tornilyo dyan. Pagkatapos ko nga pala lagyan ng electrical tape yung apat na tornilyo dyan kinalog-kalog ko na itong ating pintura para naman mabugaan natin. Nga pala pagkagamit nga pala ng ganitong spray paint kalugin nyo muna para naman matunaw yung mga buo-buo na pintura niya sa loob para maayos yung pagbuga nyo. At syempre bago nyo siya ibuga doon sa pipinturahan nyo ibuga nyo muna sa ibang lugar para naman makita nyo yung pumisik-pisik ba yung pintura at makita nyo na maayos yung labas ng pintura. So mga gusto nga pala matuto ng mga walang kwentang bagay, panoorin nyo lang itong mga video ko. Sigurado ako wala kayo dito matututunan pero matututo kayong gumawa ng mga bagay na mga walang kwenta at hindi nyo papakinabangan sa pang-araw-araw nyo. Kaya alam nyo na pag nanonood kayo sa mga video ko magsisimula ka na maging isang walang kwentang tao. Pero ang importante lang naman dito meron ka namang natututunan kahit walang kwenta, diba? Ang mahalaga may nabapasok na idea sa mga utak mo, may nakikita ka na nagagawa mo sa'yo. Yung mga napagkakapala mo sa araw-araw, diba? Kahit paano, kahit walang kwenta ang buhay mo, meron ka na pagkakabala na yan. Sa yun ay tuturo ko sa'yo sa vlog na to. Mabali nga pala tayo dito sa pintura. Sinimulan ko na nga palang bugaan ng pintura itong hub ng ating sasakyan. Medyo maingat nga lang tayo sa bugaan dahil baka mamaya mabugaan natin bigla yung kaan ng sasakyan. Ang pipintura lang natin dyan yung hub baka mamaya maging pula na yung buong sasakyan. Ayun, panoorin nyo kung paano ko ginagawa. Unang touch pa nga lang pala yan. Hindi kasi natin pwede biglayin ng maraming pintura agad kasi nga baka bubaha. Tapos magkaroon ng bukol-bukol ng mga pintura. Ngayon dapat muna na dahan-dahan lamang sa una guys. Kaya lahat naman kahit ikaw sa boyfriend mo, dahan-dahan lang muna sa una. Siyempre kahit unang touch pa lang yan mga pare, kailangan mo pa rin lagyan lahat ng sulok para i-make sure na walang maiiwan na walang pintura dyan. Kasi para sa susunod na buga mo, okay na yan naman papatungan mo na sila. Ayan nga pala ang ginawa ko, panoorin nyo may mga butas-butas yan kasi medyo napasobra at napakakapal nga nung ginawa natin. Medyo nagkamali tayo dyan pero okay lang kasi papatuyuin lang natin ng konti yan. Tapos bubugaan ulit natin ng panibago. Maghihintay lang tayo dyan ng mga 30 minutes. Bubugaan ulit natin yan ng pintura. Pagkatapos ko nga palang bugaan ng mga 3 beses yan at pahintay-hintay tayo yan in advance ko na. Kinabit ko na agad kahit medyo basa pa yung pintura niyan kasi hindi rin naman tatamaan ng gulong yan Ayan tinignan ko lang naman kung bagay yung ginawa natin kasi baka mamaya pininturahan natin mali naman pala, hindi naman pala babagay doon sa itsura niya ang pogi-pogi talaga ng kotse na yan. At pagkatapos ko nga palang ikabit yung gulong doon sa kabila, sinimulan ko na mabaklasin itong gulong doon sa kabila para na mapinturahan natin. Hindi ko na napicturan nung binabaklas ko kasi nga nahirapan ako magbaklas kasi ako rin nagbibideo, ako na nagbabaklas at ako daw nagbibintura kaya naman medyo nalilito ako sa ginagawa ko. Ang nga pala nabigay ko na nga pala yung unang buga dito sa kabilang gulong natin ay yung airbag natin na sa kabila. Yung isa namang airbag natin doon sa harap ay nakakabit na siya doon sa mismong shock. Kaya naman sa hindi mga nakakaalam tumataas po mababa nga pala doon sa sakyan natin naka air suspension siya. Kaya naman medyo halata din yung hub sa likod kaya naman pininturahan. At pagkatapos nga pala natin pinturahan syempre tinesting na rin natin agad itong ating ginabit natin ng gulong at pininturahan natin. Dito nga pala kami nagpunta dito sa may Tanay Rizal para naman matesting natin itong sasakyan natin kung umaandar pa ba ito pagkatapos natin pinturahan kasi ganun daw yung tinasabi nila na kapag pininturahan mo yung isang sasakyan mo hindi na daw yan naandar kaya tinesting ko kung pwede pa ba kung umaandar pa ba yung sasakyan natin. Kaya naman dito sa part na ito medyo napatingin ako dito sa camera dahil nga parang may nararamdaman akong kakaiba. Pininturahan lang natin yung gulong ng sasakyan natin pero parang nawawalan siya ng power at parang bigla siyang titigil yung pala
Tinignan ko, wala na palang gas yung sasakyan natin. Nagbibiyahe tayo, wala tayong gas. Ano ba naman yan? Akala ko kasi, kapag ka meron ka sasakyan huwag ka na magpapagas. Huwag mo nang under na yun ang kanya. May tubig-tubig lang, okay, hayaan mo na lang siya gano'n. Pagkatapos nga pala namin kumain doon sa isang kainan na pinagkainan namin, lumipat nga pala kami ng ibang mga pasyalan dito sa Tanay Rizal. Kasi kung hindi nyo naalam, yung mga taga-malayo dyan viewers natin. Dito nga pala sa Tanay Rizal ay napakaraming pasyalan dito ng mga overlooking ba, yung mga gusto mong overlooking, tsaka nature trippings ba. Dito ko magala dito sa Tanay Rizal. Nag-ikot kami dito. Hindi ko alam ang pangalan nito, basta dito lang kami bumili ng mga dessert kasi nga hindi kami kumuha ng dessert doon sa may kabila para naman iba naman yung views, para lang ginawa lang namin dahilan yung mga dessert pa para lang makalipat lang kami. Nga pala, nakalimutan ko maglagay ng sticker nga pala doon sa may labasan nito. Dito nga pala kami unang kumain sa may Yeyis dito sa may Tanay Rizal. Masasarap din ng pagkain. Shoutout po sa mga nakasabay natin dyan, ng mga content creator. Nakakita rin ako dyan, may mga dala pa silang camera. So totoo lang, sarap din ng pagkain dito. Talagang busog na busog kami at saka ang dami ng serving sa pagkain nila. Kaya naparami order namin kasi akala namin good for 2 person lang pala. Pero nung pagdala sa amin medyo marami pala yung serving sa yan. Shoutout sa iyo, maraming salamat po sa Yeyis dito sa Tanay Rizal. And shoutout po sa inyo, nag-enjoy po kami sa pagkain nyo. Sana mapanood nyo to. Ayan, at shoutout nga rin po pala doon sa mga viewers natin na mga taga Tanay Rizal. Mag-comment ka naman dito kung taga Tanay Rizal. Kaya rin nga mga pare, pagkatapos namin kumain doon sa kabila, lumipat na kami dito sa may kabila sa may overlooking kasi syempre may mga kasama ko yung bata. Gusto nila mamasyal dito sa may mga overlooking at syempre, ayan, ang gusto nila mag-picture kasi pero ginagamit ko yung cellphone Ito talaga sa channel, abala talaga, nagbablog yung tao Ayan, kung itatanong mo sino mga kasama ko nga pala dyan yung mga ka-churchmate namin, mga kababata ko na kaibigan ko na rin. Ayan, sila mga kaibigan ko simula pa lang, high school pa lang ako sila na mga kasama ko. Hanggang ngayon, medyo may edad na kami pa rin magkakasama. Nagkabanding nga lang pala kami kasi ibang tropa yan, babalik na sila ng Australia, kaya naman dispedida na kami, huling gala na muna dito, susunod na ulit, ilang taon na ulit bago sila makauwi dito, bago namin makasama. Pero sana sa mga susunod na buwan makauwi ulit sila yan, para naman makakasama ulit kami, makagala ulit kami kasi eto lang talaga ang hilig namin guys, hindi kami mahilig na kung ano pa, basta gala lang kami kain. Yun lang hilig namin, masaya na kami sa ganun. At saka syempre konting kwentuhan, konting chismisan. Hoy, ayan, syempre kahit ganito tayo, wala na tayo masyadong tropa tol, kakaunti na lang. Yung mga tunay na lang natitira, kung sino nakikita yung mga kasama ko araw-araw, kung sino nakikita yung mga kasama ko sa vlog, sila na lang yung mga kasama natin kaibigan. Kasi sabi nga nila, habang tumatanda tayo, pakaunti yung mga kaibigan natin. Kumbaga masasala na lang ba kung sino tunay at sino yung palagi yung didikit sa'yo. Kasi nga, parami na yung responsibilidad natin, hindi na tayo palagi nakakatambay, hindi na tayo palagi ibang nakapagsama-sama, kaya naman ilan na lang yung matitira, ilan na lang din yung kakamusta sa'yo. Kaya ikaw, pag kinamusta kita, pahiramin mo ako 1,000 Pagkaubos nga pala namin ng mga kinakain namin, tsaka mga ininom namin, malista rin kami agad dahil mga busog-busog na. Tsaka anong oras rin yan Medyo pa dilim na, nag-aagaw ng dilim at liwanag yan, kaya buti na lang ikaw hindi ka pinag-aagawan kasi pangit ka. Babae ko lang sa'yo, enjoy mo lang ang buhay mo, gumana ka na gumana hanggat bata kasi. Pagka hindi ka na bata, pagka tumanda ka na, wala na, hindi ka na makakagala. Mahina na mga katawan mo, mahina na yung tsaka wala ka na rin pera. Basta ikaw, huwag ka manghina sa pera.